May 27, Lunes, magandang umaga po. Nakatanggap ng balita ang mga sundalong nakabase sa Sulu na posibleng maghiganti ang Abu Sayyaf matapos ang enkwentro nitong Sabado kung saan 7 sundalo at 7 rebelde ang namatay. Pero hindi raw magpapadalos-dalos ang mga sundalo sa kanilang operasyon. May news to go si Cedric Castillo. Cedric. Kara, Howie, good morning. Masakit man daw para sa kanilang hanay ang pagkakapas lang ng 7 Marines nang makaengkwentro ang isang grupo ng bandidong Abu Sayyaf Group o ASG nitong Sabado. Sinabi ni Colonel Jose Senabre, ang commander ng 2nd Marine Brigade na nakabase sa Sulu, na hindi sila mag-ooperate base lamang sa galit o sama ng loob. Ito ay matapos makatanggap nga raw ng intel ang Marines na may balak na rumesbak o bumawi ang ASG matapos mapatay sa engkwentro ang 7 rin nilang mga miyembro. Dagdag pa ni Senabre, inaasahan na raw nila ito lalo pat 2 sa mga napatay na ASG ay sub-commanders di umano ng grupo. Gayunman, nilinaw niya na nananatili raw tahimik ang sitwasyon sa Sulu at wala naman daw panic na ipinapakita ang mga mamamayan. Nauna nang sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Emmanuel Bautista na nagpapatuloy ang anyay hot pursuit sa ASG na hawak pa rin ngayon ang asawa ng isang Marine na nakidnap ilang araw bago ang nakaraang eleksyon. Wala pa rin linaw sa ngayon sa kondisyon ng kidnap victim at ayon kay Senabre, nasa active duty pa rin daw sa Sulu ang Marine na asawa ng kidnap victim pero binigyan daw ito ng personal space matapos ang kidnapping. Ito raw ay dahil sa Sulu rin nakatira ang mga kaanak ng kidnap victim kung kaya't binibigyan muna raw ngayon ang Marine ng pagkakataong tumutok muna sa mga kaanak habang naghihintay sa balita tungkol sa kanyang dinukot na asawa. Karahawi? Cedric, meron ka bang ibang detalye tungkol sa insidente mismo? Ito ba'y ambush? At totoo ba na nasa isang test mission lang itong mga Marines na to sa Jolo? Yes, Howie, yan ang nilinaw kahapon ni Chief of Staff General Bautista. Ang sabi niya, ito nga daw nagko-conduct ng test rescue mission o test rescue operations itong mga Marines natin sa Sulu, particularly because of the yung babaeng o yung asawa raw ng Marine na nakidnap. Unfortunately, habang nagko-conduct sila nung kanilang exercise, kumbaga yung kanilang training o yung test mission, ay bigla-bigla na lang daw di umano sila nakasalubong ng mga miyembro ng Abu Sayyaf at yun nga ang naging dahilan kung bakit nagkaroon na ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang po na ikanasawi ng tig-7 miyembro ng Marines at ng Abu Sayyaf, Howie. So itong mga Marines na to, mga veterano na ba or mga trainees pa lang kaya nagte-training exercise sa Jolo? Well, Howie, yung sinabi nilang training, I think ang ibig sabihin nila is tinetrain nila or pinag-aaralan nila kung paano yung rescue operations na gagawin na para dun sa mga kidnap victim. Sa ngayon ay medyo sketchy pa dito sa Zamboanga City yung impormasyon natin tungkol dun sa identity nitong mga Marines dahil medyo nakiusap itong mga ang Western Mindanao Command na wag na munang i-release sa atin dito sa Zamboanga City yung identity ng mga Marines para mauna munang ma-inform itong mga kaanak nila dun sa kanilang sinapit. Although ang nabanggit sa atin doon sa 7 Marines ay isa ang ranking officer, Howie. So ang pagkaintindi mo ay nagte-training sila sa gubat sa Patikol at may nadagpuan lang ng mga Abu Sayyaf or inabangan sila o inambush sila? Yes, ang impormasyon na karating sa atin, Howie, habang kinokonduct nila yung kanilang pagte-train doon sa rescue missions, ay bigla-bigla na lang daw di umano may nakasalubong sila ng mga miyembro ng Abu Sayyaf Group at hindi naman nabanggit sa atin na ito ay ambush kundi talaga nagkasalubong lang at yun nga, nagkapalitan na sila ng putok, Howie. Okay, maraming salamat. Cedric Castillo.